May reputasyon ng Japan sa buong mundo bilang isang disiplinadong bansa na may disiplinadong mamamayan. Nakilala ang bansang Hapon noong panahon ng World War II bilang isa sa mga makapangyarihang bansa na may malakas na hukbo militar at kagamitang pandigma. Bukod doon, nakilala din natin sila sa pagkakaroon ng makuling na kultura at syempre sa mga paborito nating anime. Isang Japan sa mga nangunguna pagdating sa pagkakaroon ng matatag na ekonomiya sa buong mundo. Ngunit sa likod ng mga magagandang bagay na ito na nakamit ng bansang Hapon, ay kasalukuyan itong humaharap sa napakalaking krisis na maaaring umubos sa kanilang lahi. Sabay-sabay nating alamin mga ka-triview. Sa kasalukuyan, ang ibang panig ng mundo kagaya ng Pilipinas ay nagkakaroon ng overpopulation o patuloy na pagdami ng tao sa ating bansa. Ang labis na paglobo ng populasyon ay may negatibong epekto sa isang bansa, dahilan ng pagdami ng mga nagugutom at paglaganap ng kahirapan. Ito ay sanhi ng kakulangan ng kaalaman sa sex education at family planning, kaya patuloy itong nilalabanan ng mga developing countries kagaya ng Pilipinas at ibang mga bansa sa Asya. Kabaligtaran naman ang problemang ito ng bansang Hapon, dahil ang Japan sa ngayon ay humaharap sa napakalaking problema. Ito ay ang patuloy na pagkonti ng populasyon na maaring mauwi sa pag-uubos ng kanilang lahi sa mga susunod na dekada. Sinasabi ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng matandang populasyon na nangangailangan ng pagkalinga at matinding pinansyal na suporta sa gobyerno ay maaaring magpabagsak sa isang bansa. Kasama na rin dito ang mababang bilang ng childbirth na patuloy na bumababa kada taon. Bakit nga ba humantong ang bansang ito sa ganitong sitwasyon? Ayon sa statistics, ang birth rate ng Japan ay malaki ang binagsak sa loob ng 7 taon. Noong 2022, naitala ang pinakamababang bilang ng birth rate na umabot ng 1.26 lamang. Ang Health Ministry ng Japan ay labis itong ikinaalarma at hinihimok ang gobyerno na gumawa ng aksyon para masolusyonan ang problemang ito. Sinasabing ang bilang na ito na naitala noong 2022 ay higit na mas mababa kaysa sa naitalang record ng birth rate noong 2005 na may rate na 1.30. Ang rate na ito ay sobrang baba kung ikukumpara sa normal na record na 2.06 hanggang 2.07 na ikinukonsidera para ma-maintain ang populasyon na isang bansa. Sa ngayon, ang bansang Hapon na may 125 million population ay patuloy na bumababa at nagsimula ito 16 years ago pa. Inaasahan nila na bababa pa ang kanilang populasyon at aabot na lamang ng 87 million sa taong 2070. Ang lumiliit na tumatandang populasyon ng Japan ay inaasahang magdudulot ng problema sa ekonomiya, militar at seguridad ng kanilang bansa, lalo na at kailangan nilang protektahan ang kanilang teritoryo laban sa pang-aagaw ng China sa mga lupain at resources. Ang bilang ng mga bagong silang ay bumababa ng 5% kumpara sa bilang nito noong nakaraang taon. At ang bilang ng mga pumanaw na umabot ng 1.57 million ay umakyat pa ng 9%. Base sa mga statistics, dumarami din ang mga bilang ng mga nagsasarang elementary schools at kindergarten dahil sa wala nang nag-e-enroll ng mga kabataan sa mga probinsya. Madaming mga negosyo ang nagsasara at madaming mga establishments at bahay ang inaabandona sa mga probinsya. Kaya karamihan sa mga ito ay nagsilbi ng mga ghost town. Ayon sa pag-aaral, nangyayari ang mga bagay na ito dahil maraming mga kabataan ang mas pipiliing pumunta sa mga city at magtrabaho na lamang kaysa magpamilya. Ito ay dahil sa mas mataas na cost of living sa Japan. Marami ding mga Hapon na nasa edad 20 to 30 ang mas piniling mag-migrate sa Amerika o sa ibang mayayamang bansa para sa mas malawak na oportunidad. Sa ngayon, ang Prime Minister na si Fumio Kishida ay pinangako na tututukan at aaksyonan ng bumababang populasyon ng bansa. Binanggit nito na kailangan nilang baliktarin ang epekto ng labis na pagbaba ng populasyon bago mag-2030. Ang pamahalaan ay naghanda na ng mga malalaking proyekto para mahikayat ang mga nakababatang henerasyon na bumuo ng pamilya sa Japan. Ang gobyerno ay may planong maglaan ng 3.5 trillion yen sa loob ng 3 taon para sa mga childcare packages. Kasama dito ang libreng gastos sa panganganak, allowance kada buwan sa bawat anak na isisilang at kahit pa scholarship sa kolehiyo. Sa madaling salita, ang gobyerno ng Japan ay magbayad sa bawat anak na isisilang upang mahikayat ang kanilang mamamayan na bumuo ng pamilya. Ang lahat ng plano na ito ay naisabatas na at inaasahang magtatagumpay hanggang sa maibalik sa normal ang bilang ng populasyon.
Kayo mga ka-triview, anong masasabi niyo tungkol sa proyektong ito ng Japan? Gugustuhin mo bang magpamilya sa bansang ito? O mas pipiliin mong sa Pilipinas na lamang bumuo ng pamilya? Nais naming marinig ang inyong saloobin sa loob ng comment section. Hanggang sa muli mga ka-triview,